Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako bumuli ang inyong mga kasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na isabay pong napapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan na hatid po sa atin ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado, ngayon po ay ika-30 araw ng Agosto, taong 2025. Ako po si Unica R. Escobin. At ako naman po si JB Valerian. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita ni hahayag sa atin ng Carlos Embry National High School o ng Carlonians News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! 1 bilyon ilalaan ni Congressman GCA para sa proposed Drainage Master Plan ng Brooks Point. LGU Brooks Point, mas pinatibay ang kampanya kontra droga. Municipal-wide Linggo ng Kabataan Celebration. Pinangunahan ng Brooks Point SK Federation. Pagpapatayo ng mga bagong proyektong Early Child Development Center, binisita ni Mayor Benedito. Philippine Statistics Authority humingi ng suporta ng LGU para sa ULAFO at Fisheries Listing. LGU Brooks Point na mahagi ng abuno sa mga magsasaka sa Barangay Maasin. God Focal Point System tumutok sa gender-responsive at violence-free governance. OMA Brooks Point nagsagawa ng pagsasanay sa pagpapalago ng tilapia. Kaugnay ng balitang ito, Robert at OMA Brooks Point, pinangunahan ang Barangay Veterinary AIDS Training. At sunod-sunod na oath-taking ceremony ng mga paaralan sa bayan, pinangunahan ni Mayor Benedito. Magbabalik ang Carlonians News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, 1 bilyon ilalaan ni Congressman GCA para sa proposed Drainage Master Plan ng Brooks Point. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Carlonians News Team reporter Krisha May Exia. Balitang Bayan! Pinahayag kahapon ni Congressman Jose Chavez Alvarez na maglalaan siya ng 1 bilyon para sa proposed Drainage Master Plan ng Brooks Point. Ang pahayag ay ginawa matapos ang presentasyon ni Municipal Engineer Raul Quijano Jr. hinggil sa plano kung saan tiniyak ng kongresista na sisimulan ang alokasyon sa taong 2026. Haabot sa 166.66 milyon kada taon sa loob ng 6 na taon ang nakatakdang ilaan mula sa kanyang Congressional Fund upang maisakatuparan ang proyekto. Ayon kay Mayor Cesario R. Benedito Jr., kasalukuyang may inilaan na 5 milyon kada taon ang lokal na pamahalaan para sa drainage system. Ngunit hindi umano ito sapat upang masolusyonan ang matagal ng problema ng bayan sa pagbaha. Dahil dito, nagpasya si Congressman Alvarez na magbigay ng mas malaking suporta para matiyak ang maayos at komprehensibong pagpapatupad ng naturang master plan. Inaasahan na sa pamamagitan ng proyektong ito, mas mapapalakas ang infrastruktura at kaligtasan
kaligtasan ng mga residente laban sa pagbaha. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang pamahalaang lokal at mga mamamayan ng Brooks Point kay Congressman Alvarez sa kanyang malasakit at suporta para sa kinabukasan ng bayan. Krisha May F. Exia, Carlos Embry National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Kisha. At sa Balitang Pangbayan, LGU Brooks Point, mas pinatibay ang kampanya kontra droga. Para sa detalye, narito si Carlonians News Reporter, Krisha May Exeha. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ng pamahalaang lokal ng Brooks Point ang Drug-Free Workplace Program noong Lunes, Agosto 18, 2025, kasabay ng tradisyonal na flag ceremony sa Event Center, Barangay Tubtob. Layunin nitong tiyakin ang isang ligtas at produktibong kapaligiran sa trabaho sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatubad ng ordinansa ng Sangguniang Bayan laban sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nauna rito ang Impormasyon Education Campaign noong Hulyo 11, 2025, kung saan ipinaliwanag ang layunin, kahalagahan at mga umiiral na batas kaugnay ng droga. Pinangunahan ng Municipal Anti-Drug Abuse Council or MADAC, katuwang ang Municipal Human Resources Management Office or HRMO at mga uniformed personnel ang programa bilang suporta sa pambansang kampanyang Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan or BIDA. Bahagi nito ang isinagawang sorpresang pre-drug test na dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., mga miyembro ng Sangguniang Bayan, department head at mga empleyadong permanent, contractual at job order. Muling binigyan diin sa aktibidad ang kahalagahan ng pagtutol sa droga na hindi lamang nakakaapekto sa kalusugan ng individual kundi pati sa pamilya, trabaho at komunidad. Sa pamamagitan ng programang ito, pinatibay ng lokal ng pamahalaan ang kanilang paninindigan para sa isang ligtas, disiplinado at maunlad na Brooks Point. Krisha May F. Exia, Carlos Embry National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Krisha. Susunod, Municipal-wide Linggo ng Kabataan Celebration, pinangunahan ng Brooks Point SK Federation. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni Carlonians News Reporter, Princess Kate Limbo. Balitang Bayan. Formal na binuksan sa Octagon Plaza, Brooks Point ang municipal-wide opening ng Linggo ng Kabataan na dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, ilang sangguniang bayan kagawad at mga tagapagsalita mula sa iba't ibang sektor na nagbahagi ng inspirasyon at mensahe para sa mga kabataan. Lumahok sa selebrasyon ang iba't ibang organisasyon kabilang ang 4H Municipal Federation, PYAP Brooks Point, Candiao, LYDC, Artist Guild, mga paaralan, pati na rin ang PNP at BGMP. Katuwang din ang ilang tanggapan ng lokal na pamahalaan sa tagumpay ng programa. Bahagi ito ng 2025 International Asian at National Youth Day at Linggo ng Kabataan, na may temang Local Youth Action for the Sustainable Development Goals and Beyond, na naglalayong palakasin ang partisipasyon ng kabataan tungo sa makakalikasang kinabukasan kasabay ng mga aktibidad at palarong nagpatibay ng pagkakaisa at talento ng mga kabataang Brooks Point. Princess Kate G. Limbo, Carlos Everett National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Princess. Pagtatayo ng mga bagong proyektong Early Child Development Center, binisita ni Mayor Benedito. Alamin natin ang buong detalye kay Carlonians News Reporter, Princess Kate Limbo. Balitang Bayan. Upang masiguro ang kalidad at maayos na pagpapatupad ng programang nakatuon sa edukasyon ng kabataan, binisita ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang ilang mga proyektong Early Child Development Center noong Biyernes, Agosto 22, 2025 sa bayan ng Brooks Point. Kabilang sa kanyang binisita ang Limbasan Early Child Development Center sa Barangay Ipilan na may pondong 2,969,965 pesos and 10 centavos. Ang Sitio Linao Early Child Development Center sa parehong barangay na nagkakahalaga ng 2,803,055 and 91 centavos. Ang Sitio Panay Early Child Development Center sa Barangay Maasin na may pondong 2,803,055 pesos and 91 centavos. Mahalaga ang pagbisita ng alkalde sa mga proyektong ito upang masiguro ang maayos na pagpapatupad at kalidad ng pasilidad.
Ito rin ay nagpapakita ng kanyang direktang suporta at malasakit sa maagang edukasyon ng mga kabataan na siyang pundasyon para sa mas maliwanag na kinabukasan ng komunidad. Princess Kate G. Limbo, Carlos Everett National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Princess. Samantala, Philippine Static Authority humingi ng suporta sa LGU para sa ULIFO at Fisheries listing. Narito ang ulat ni Carlonias News Reporter Ella Rain Awayan. Balitang Bayan. Dumalaw sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kawani ng Philippine Statistic Authority or PSA Provincial Statistical Office, Palawan upang ipabatid ang isasagawang updating of list agriculture farm operators or ULAFO inland fishing household at listing of marine fish landing centers LMLC para sa taong 2035. Ang pagpupulong ay ginanap sa new municipal building Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Kabilang sa mga dumalo sina Statistical Specialist at Provincial Focal Person Mylene Q. Villegas, Statistical Analyst Delia C. Elizar, Team Supervisor Herman Colihim at 11 enumerator. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng partisipasyon ng tanggapan ng municipal agriculturists sa mga naturang aktibidad upang mabigyang otoridad ang PSA na magsagawa ng panapanahong census sa larangan ng agrikultura at pangingisda sa tuwing ikatlong taon. Sa naging pagpupulong, ipinaabot ni Mayor Benedito ang kanyang pasasalamat sa PSA sa kanilang inisyatibo. Anya, ang pangangalap ng datos ay malaking tulong upang mapabuti ang pagbuo ng plano, polisiya at programang pangkaunlaran ng lokal na pamahalaan. Elarin M. Awayan, Carlos Everett National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ella. Susunod, LGU Brooks Point, namahagi ng abuno sa mga magsasaka sa Barangay Maasin. Balitang hatid sa atin ni Carlonians News Reporter Ella Rain Awayan. Balitang Bayan. Personal na dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Barangay Maasin noong August 22, 2025 para pangunahan ang pamamahagi ng abono sa ilalim ng Rice Production Input Assistance ng pamahalang lokal. Layunin ng programang ito na magbigay ng direktang suporta sa mga magsasaka ng Brooks Point upang mapabuti ang kanilang ani at mapagaan ng gastusin sa produksyon. Itinakda ng LGU ang taunang pondo ng 5 milyon para sa proyektong ito na nakatuon sa pagtulong sa sektor ng agrikultura, partikular na mga nagtatanim ng palay. Sa pamamagitan ng pamamahagi ng abono at iba pang farm inputs, umaasa ang pamahalang bayan na mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka at mapanatili ang sapat na supply ng bigas sa komunidad. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Mayor Benedito na patuloy ang LGU sa pagpapatubad ng mga programang makikinabang ang mga magsasaka at kanilang pamilya. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa tulong ng kanilang natanggap na nakikita nila malaking suporta para sa kanilang kabuhayan. Elarin M. Awayan, Carlos Everett National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ella. Samantala, GAD Focal Point System tumutok sa gender-responsive at violence-free governance. Narito ang ulat sa atin ni Carlonians News Reporter, Prince Matthew Cruz. Balitang Bayan. Nagpulong ang Municipal Gender and Development GAD Focal Point System noong August 22, 2025 sa GAD Function Hall upang repasuhin ang paggamit ng GAD budget na nagpatibay sa layunin ng pamahalaang lokal na maging bukas, tapat at patuloy na nakatuon sa gender-responsive governance. Pinangunahan ni GAD Focal Person, Ms. Sylvia C. Rivera, dinalakay sa pagpupulong ang mga nagawa, kinaharap na hamon at mga sumunod na hakbang upang mapalakas ang implementasyon ng mga programang nakabatay sa eksklusibilidad na pagkakapantay-pantay. Binigyan din ang kahalagahan ng transparency at accountability bilang pundasyon ng epektibong pamamahala. Sa pamamagitan ng pagpupulong, muling pinagtibay ang pangako ng Brooks Point na itaguyod ang isang komunidad na ligtas sa kaharasan, patas ang oportunidad at tunay ang sumusuporta sa kapakanan ng lahat ng kasarian. Prince Matthew S. Cruz, Carlos Everett National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Prince. Oma Brooks Point, nagsagawa ng pagsasanay sa pagpapalago ng tilapia. Sa ulat ni Carlonians News Reporter,
Prince Matthew Cruz. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa noong August 15 to 16, 2025 ang basic training on tilapia farming sa Brooks AgriWorld, Sitio Lada, Barangay Pangobilian, Brooks Point, Palawan. Naging kalahok dito ang mga benepisyaryo na Project Lawa at Binhi. Gayon din ang ilang individual na nagnanais palawakin ang kanilang kaalaman sa aquaculture. Layunin ng pagsasanay na maibahagi ang pangunahing kasanayan at kaalaman na kinakailangan para sa matagumpay na pag-aalaga ng tilapia. Pinangunahan ito ni Ginoong Paul Gillier G. Osinar, Agriculturist 2 mula sa Office of the Municipal Agriculturist na nagbigay ng serye ng lektura at praktikal na pagsasanay tungkol sa tamang pamamahala ng palaisdaan. Ang aktibidad ay sinuportahan ng pamahalaang lokal ng Brooks Point sa pamamagitan ng Office of the Municipal Agriculturist, OMA, bilang bahagi ng kanilang programa sa pagpapaunlad ng kabuhayan at pagpapatatag ng proyektong aquaculture sa komunidad. Prince Matthew S. Cruz, Carlos Embry National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Prince. Samantala, kaugnay sa balitang ito, Provet at OMA Brooks Point pinangunahan ang Barangay Veterinary AIDS Training. Narito ang ulat ni Carlonians News Reporter Princess Avani Panuela. Balitang Bayan. Isinagawa ng Provincial Veterinary Office, PROVET, katuwang ang Office of Municipal Agriculturist, LGU Brooks Point ang Barangay Veterinary AIDS PVA training sa Brooks Point AgriWorld. Barangay Pangobilian, pinangunahan ito ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Amy Roa Alvarez at ni Dr. Darius P. Mangkukang. Provincial Veterinarian bilang tugon sa kahiligan ng OMA LGU Brooks Point na magkaroon ng malawakang pagsasanay para sa mga PVAS. Bilang mga tagapagsanay, nagtungo ang PROVET Training Management Team na sina Dr. June Clyde B. Discalar, Mr. Kenneth M. Pangadiban, Mr. Victorino S. Biradas at Ms. Buenafil Lazarte. Tinalakay nila ang mahahalagang paksa gaya ng rabies, ruminants production and management, swine production and management, and poultry production and management. Bahagi rin ng pagsasanay ang praktikal na aktibidad tulad ng massive anti-rabies vaccination. Layunin ng mga programa na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga PVAS pagbibigay ng serbisyong pagkalusugan sa mga hayop sa kanilang barangay. Nagpaabot ng pasasalamat si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pamahalang panlalawigan at PROVET at tiniyak ang patuloy na suporta lokal na pamahalaan ng mga programang nakatuon sa pagpapaunlad ng agrikultura at kalusugang panghayop. Princess Avani A. Penuela, Carlos Embry National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Princess. At sunod-sunod na oath-taking ceremony ng mga paaralan sa bayan. Pinangunahan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni Carlonians News Reporter, Princess Ebony Penuela. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga oath-taking ceremony sa mga Supreme Elementary Learner Government SELG ng paaralang elementarya, Supreme Secondary Learner Government SSLG naman sa sekundarya, Homeroom Parents Teachers Association HPTA at School Parents Teachers Association SPTA officers ng iba't ibang paaralan sa bayan ng Brooks Point. Kabilang dito ang Ipilan National High School at Inil-Utaha National High School noong August 14, ang Kalasagin Sor Elementary School noong August 19 at ang Brooks Point Central School noong August 23, 2025. Mahalaga ang aktibong pamumuno ng alkalde ng mga seremonyang ito sapagkat nagbibigay ito ng higit na kredibilidad at inspirasyon sa mga bagong halal na leader ng paaralan. Ipinakita rin nito ang suporta na lokal na pamahalaan na nagpapaigting ng liderato, disiplina at kooperasyon ng mga paaralan sa kanyang pamumuno. Naway magsisilbing huwaran ng mga opisyal na ito at magabayan ang kanilang mga kapwa mag-aaral, guro at magulang tungo sa maayos, progresibo at maunlad na pamayanan ng edukasyon. Princess Avani A. Penuela, Carlos Embry National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Princess. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa, ang Talakayang Bayan. Ako po si Unica R. Escobin. At ako naman po si JB Valerian.
Kami po muli ang Carlos Emberey National High School o ang Carlonians News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Susunod na po ang ating talakayang bayan pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Ngayong buwan ng Setyembre, ipinagdiriwang natin ang National Suicide Prevention Month. Paalala ito na ang bawat buhay ay may halaga at may mga taong handang makinig sa oras ng mabigat na pinagdadaanan. Kapag nakakaramdam ng matinding lungkot, pagod o tila wala ng lakas para magpatuloy, huwag itong sarilinin. May mga kaibigan, pamilya at profesional na bukas ang puso upang umalalay. Kung kailangan na makakausap, tumawag sa DOH National Center for Mental Health Crisis Hotline 1553-0917-899-8727. Sa kabila ng unos, may liwanag na naghihintay. Ang buhay ay mahalaga. Sama-sama, aalalayan ka namin. Isang paalalang hatid sa atin ng Municipal Health Office, Municipal Social Welfare and Development Office at Municipal Information Office ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. So hindi po lingid sa ating kaalaman na ngayong buwan ng Setyembre ay ating gaganapin ang Municipal Meet dito po sa bayan ng Brooks Point, kung saan ay magtatagisan ng galing sa larangan ng sports ang mga high school students pati ang mga elementary students ng mga different zones dito sa ating bayan. So mapalad po tayo ngayon dahil makakasama po natin ang ating Public Schools District Supervisor of the South District of Brooks Point. Walang iba po, si Dr. Paterno S. Marquez Jr. So ayan po sir, magandang umaga po sa inyo at maraming salamat po sa pagpapaunlak ng at makabuluhang talakayang bayan para sa ngayong araw ng Sabado. Magandang umaga, Josh. Ganon din po sa ating mga nanonood o tagapakinig sa radyo na minsan pa. I think this is the 4th time na na-invite ako as your guest sa Talakayang Bayan ng ating Municipal Information Office. Salamat po muli. Ako'y magbibigay ng impormasyon para sa mga tatalakaying katanungan ng ating host ngayong umaga. Salamat po. So ayan po, maraming salamat din po Sir Pat for always supporting the Municipal Information Office. Especially, wala pong ibang makapagbigay po ng ganitong informasyon kung hindi po kayo lang din naman po. At maraming salamat po sa pagpapaunlak po muli ng paanyaya po namin para sa isa pong makabuluhang talakayang bayan. So ayun po, katulad po ng nabanggit ko po kanina Sir Pat, gaganapin po ang municipal meet ng ating bayan dito sa bayan ng Brooks Point sa darating na ika-23 hanggang ika-26 na araw ng buwan ng Setyembre. So, tanong lamang po namin Sir Pat, ano nga po ba ang pangunahing layunin ng DepEd o ng Department of Education sa pagsasagawa ng municipal meet? So sa guidelines naman na ipinapalabas ng ating Department of Education ay linangin yung kabuuhang pagkatao ng ating mag-aaral sa pamamagitan ng palakasan. At siyempre ay yung disiplina ng ating mga atleta. At pangatlo, yung pagkakaisa dahil kung ihihiwa-hiwalay natin yung tatlong bahagi na yan ay hindi buo ang isang atleta. Kaya kailangan na itaguyod yung holistic development approach ng ating mga mag-aaral pagdating sa sports. Ganon din at magbibigay ito ng pagkakataon na ang mga kabataan ay maipakita nila ang kanilang mga talento at kakayanan sa pamamagitan ng sports. Ganon din ay malinang ang kanilang disiplina at pagkakaisa sa pagdating sa tinatawag nating sportsmanship. Dahil mahalaga na
gawin nilang ang taglayin ng bawat mag-aaral ang disiplina. Dahil doon mo lang masusukat yung disiplina kapag hindi mo na i-mingle yung bata sa laro. Dahil ngayon, ako nanonood din ng laro doon sa tennis natin, si Alex Iyala. At may nakita ako doon na mayroong natalo, pero after nung natalo yung isang tennis player, ay sinisira niya yung kanyang racket. Diba? Doon pa lang ay yung values ang tinitingnan natin doon. Pero itong turo ko nga, kapag natatalo tayo, ilapat lang ang ating kamay at yumuko doon sa kalaban kung sino nakatalo. Ganon din kung mananalo ka, idikit ang iyong kanang kamay at magpasalamat. So yun. At maging daluyan ng pagkakaisa at pakikipag-ugnayan. Dahil kapag inugnay mo ang iyong puso sa puso ng iyong kalaban, yun ang magbibigay sa iyo ng oportunidad para sa maging potential kang atleta ng ating bayan. Yes po. So ayun po, katulad po ng sinabi po ni Sir Pat po kanina, disiplina, pagkakaisa at sportsmanship po ang isa po sa mga ina-uphold po or parang ginogol, in-envision ng municipal meet para po sa mga estudyante po natin. At syempre, Sir Pat po, hindi lang po nagfo-focus yung mga estudyante sa pagiging mag-aaral sa akademiko, kundi binibigyan tuon ng pansin din po nila ang kanilang personal development sa larangan ng sport, especially sa kanila po mga physical aspect po na kanila. Malaking bahagi talaga na kapag ang bata ay nahasa ang kanyang disiplina, maging sa kanyang pag-aaral ay magkakaroon din siya ng disiplina. Kasi hindi pwedeng laktawan ang isang proseso na hindi siya magsisimula doon sa unang hakbang ng kanyang pag-harness ng kanyang skills. Yes po. And kita rin naman dito natin sa bayan ng Brooks Point na marami na po ang naging successful sa kanilang mga careers because nag-dive sila doon sa mundo ng sports. May mga kilala po ako, may mga kaibigan po ako na talagang ginawang career na po ang sports after po nila graduate ng kolehiyo. So ayun po, balik po tayo sa ating original topic po, sir. No? Ano-ano naman po yung mga paghahanda ang kasalukuyang ginagawa ng inyong tanggapan or ng Department of Education para sa mga laro? So kasama po dito yung mga venue, yung logistics, hanggang sa pakikipag-usap po ninyo or koordinasyon po ninyo sa mga paaralan at zones? Of course, kailangan nating maghanda. Ang akin namang ginawa ay nakikipag-coordinate ako dahil sa bayan ng Brooks Point, we have 2 districts, ang North and South. So, nagpatawag muna tayo ng joint district meeting at pinatawag yung ating mga school heads at ang ating mga coaches and team managers para pag-usapan yung ano yung dapat nating gawin. Dahil siyempre nandiyan na yung venue preparation, logistic, coordination with the schools, kung ilang zone ang ating bibigyan ng importansya. At siyempre, napag-usapan na medyo doon ako natigil nung nakita ko walang budget talaga. So, yun. Inilapit ko yun sa ating local school board at ang napagsalingan uli yung ating ECF fund ng 2 distrito. So yun ang napunta. Kaya nagpatawag uli si Mayor kung ano yung napag-usapan. Siguro sa succeeding questions mo ay matatalakay yung ating kung ano yung mga dadalhin nating mga events. Kasi malaking bahagi ang budget pagdating sa preparation ng ating municipal meet at saka provincial meet. Okay po, sir. So, ayun po, katulad po na nasabi po natin ni Sir kanina na matatalakay po sa mga susunod na question. So, eto po, tatanungin na po natin kung ano-ano nga po ba yung mga sports events, individual or group na dapat pong abangan ng mga manlalaro ngayong darating na municipal meet. So, last year, dahil yun nga, dahil sa kakapusan din ng budget, so, nagpanungkala yung ating mahal na mayor na pwede bang ito lang muna yung dadalhin natin? Mag-ano tayo kung ano yung mga magagaling na possible na kukuha ng mga awards. So we have arnis, athletics, badminton, basketball, chess, dance sports, football, gymnastics, lawn tennis, taekwondo, volleyball, at saka yung iba kasi ay napag-usapan dahil sa kakapusan ng budget. Hindi halimbawa katulad sa volleyball ay ang nakita lang doon ay ang magaling natin ay yung sa elementary girls at talagang nanalo din naman.
Doon sa basketball ay naka-second yata tayo, naka-third o second o third sa basketball boys elementary. Pero yung ibang basketball pagdating sa secondary, laglag tayo. Pero at least yung ating projection at pag-usapan na naging maganda rin pala na iipunin natin yung mga magagaling na muna kung ano yung kakayanan natin at napatunayan natin dahil yun nga nag-champion tayo sa elementary pero laglag tayo doon sa secondary kasi siguro yun ang ating munang tututukan uli ngayon. Yun ang sabi ni Mayor, pwede bang ulitin natin uli kung ano yung malakas sa atin muna yun dahil next year sabi niya doon tayo magpo-full blast. Okay po. So sir, ito po ay follow-up questions lang po. Tama po ba sir na ang parang para ma-determine po yung pagpanalo po ng players po is via gold system, ganun po, bronze, silver, and gold system. Hindi po siya yung, siguro mga sinaunang panahon po, hindi mga sinaunang panahon, siguro mga time ko po nung high school na point system. Tama po ba sir? Battle for gold po ba? Yes, ganun pa rin kung yun ang pag-uusapan natin na paano natin makukuha ang kampyonato ay pagbabasihan pa rin kung ilan ang golds, ilan ang silver, ilan ang bronze. Bibilangin yon. Kasi kung laglag tayo doon sa alam niyo na nagparami ng ating goals yung ating Arnis talaga. Apo, kasi maraming events po sa Arnis sir, no. So tama po yung suggestion po ni Mayor na mag-focus po tayo sa malalakas po tayo kasi ang labanan po dito ay kaya ngayon medyo na kami dahil ibinabalik uli yung gymnastics. In gymnastics, maraming din yun, goals. Oo, ganon din yung dance sports. Marami ding goals na yun. Medyo yung ating swimming ay although na hindi naman ganong kulelat pero nakakapaghatid pa rin sa atin pero yun dapat ang kaya kung sakaling with this coming municipal meet dahil ang titingnan na natin ano yung mga possible. Although na lahat ay pinapalaro natin ngayon, sino-sino yung mga atletang magdadala ng gold ulit sa atin. Kasi with our limited resources right now, hindi lahat ay madadala, kundi pipiliin talaga muna natin. So ayan, thank you so much po sir. Ito na po ang susunod po nating katanungan po So paano nyo po sinisiguro yung maayos na komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga high schools at elementary zones na lalahok or kalahok sa ating municipal meet? So hindi naman po lingid sa ating kaalaman sir na may kalayuan po ang iba't ibang mga schools po dito sa ating bayan. So paano po ninyo sinisiguro yung coordination with them po? So through DepEd guidelines naman ay lahat ay dapat ay coordinated. Nababanggit nga Janet, since na meron tayo mga private schools, kasali din po sila doon sa ating pagmi-meeting. So lahat ng school heads mula sa private at public institutions ay malinaw yung ating district memo na galing din doon sa ating pinag-aangkuran na division memo. Na isang daloy ng impormasyon para lahat sa yung ating preparasyon sa paghahanda ay maging malinaw at makatas kung ano man po yung mga problemang nakikita at doon pa lang ay mapapag-usapan. So through that ay meron tayong tinatawag na pre-meet conferences, mga official communication at saka zonal coordination dahil after ng meeting nun ay may yung mga zone leaders ay nagmi-meeting din sila at ini-invite ako para ilahad din natin ang ating paghahanda. Then sa ngayon ay makabago na meron tayong tinatawag na digital communication platform through GC, di ba? O group chat. Then siyempre meron tayong tinatawag na on ground na naman. So minsan hindi lang kadalasan ay na-invite din namin si Benedict para at least yung ground coordination naman sa ating sa ating mga palaro ay situate na maging maayos. Then after that, doon papasok yung ating monitoring and feedback para kung ano na yung mga development doon sa napag-usapan natin doon sa mga meetings na ating nailahad sa kanila. Okay po, thank you po sir. So, maaari niyo po bang ipaliwanag po sa amin kung paano po gumagana yung scoring system po at paano po ito makaka-apekto sa pagpili ng overall champion sa municipal meet?
Ang scoring system naman ay base doon sa ating katulad ng binabanggit natin kanina. Hindi tayo dapat lumayo sa DepEd guidelines. Kung halimbawa, ilan yung goals na nakuha niya, yun ang ating itatala. Oo, dahil after na mapili, pipiliin natin yung batang maayos yung pangangatawan. Yung skills niya. Yun ang una naman talaga. Maayos pangangatawan, skills. And then, base doon sa binigay na recommendations ng ating mga coach and trainers, team managers, na sila ang nagsasignify na ang batang ito ay maayos ang kanyang performance. Kaya kung sakaling napili ang bawat doon sa score, siyempre automatically mapipili na rin kung sino yung batang madadala. Para sa provincial meet. Para sa provincial meet. So ito naman po sir, ano naman po yung mga hakbang na ginagawa ng DepEd upang masiguro ang kaligtasan, disiplina at maayos na pangangalaga sa mga atleta at coaches sa buong tagal ng kompetisyon? So when it comes to kaligtasan sir, of course, kamusta naman po yung mga, may nakahanda po ba tayong mga medics po dyan sir? Ganun po. Okay, pag sabing kaligtasan ay masasabi nating mayroon tayong mga medical safety na naalala ko minsan na nag-usap kami na nakikipag-coordinate tayo doon sa DRRM natin. At saka may mga ambulance na nandoon. So kailangan natin na aside from medical and safety measures ay yung pag-uugali din ng ating unang-una dapat maging maging pangunahing dito, disiplina ng ating mga coaches and trainers. Bago mag-emulate niya ng kanilang sa ating mga players, di ba? 'Yun ang una doon. Then syempre yung ating valeting venue. Dahil kung maayos ba 'yon, mayroon bang palikuran, malinis ang kanilang kinalalagyan. At yung paghahanda nung paglulutuan ng pagkain, maayos ba ang kanilang mga paglulutuan at pagkain na siniserve. Ngayong taon ay parang magre-request kami sa LGU kung sino yung ating magkaroon ng nutrition and dietetics mga nutritionist po. Kung ano din dapat iluluto sa bawat araw, base din naman sa budget naman na ipagkakaloob sa amin para at least ang pagkain ng mga bata ay mayroong sapat sa kanilang paglalaro. So dahil na-mention niyo po kanina sir yung sa billeting venue po, ito po ba ay magkakaroon po ba ng quartering po yung mga bata? Supposed to be meron. Ang ating quartering venue naman ay 2 lang yan pagdating sa palarong pambayan. Yan ang Brooks Point National High School at saka Paratungon Elementary School. Ang Brooks Point National High School po sir ay para sa mga high school students and yung Paratungon Elementary School ay para sa mga pero kung hindi magkasya doon sa Paratungon Elementary School, ang ibang ay dito pa rin sa National High School. Para at least po malapit po sila sa sports complex dahil po sa sports complex, dyan po halos lahat ginaganap ang mga sports. Pero ngayon ay merong twist yung ating dahil ang opening ay mangyayari dito sa ating bagong event center. Siyempre naman po, dahil makikater po ng ating Brooks Point Event Center ang dami po ng mga participants at mga manlalaro po dito sa bayan ng Brooks Point. So ayan po, maganda rin po siyempre na naipatayo po sa administrasyon po ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang ating Brooks Point Event Center na talaga naman po at kitang-kita po natin na sobrang useful po sa ating mga mamamayan po dito sa ating bayan. And po sir, at panghuli naman po, ano po yung nais po nating ipaabot na mensahe sa mga atleta, sa mga guro, magulang at sa buong komunidad ng bayan ng Brooks Point kaugnay ng ating Municipal Meet 2025? Siguro, itong ating municipal meet na gagawin at in preparation na rin sa ating provincial meet ay ito rin yung aking mensahe nung nagsimula akong magbigay ng inspirasyon during our zone meet last Friday and Thursday and Friday last week. Yung salitang laro.
Yung laro ay laging alamin ang responsibilidad at oportunidad. Yun ang aking ano doon na para sa mga atleta ay ang bawat laban ay isang pagkakataon na ipakita ang kanilang galing at disiplina, integridad. At para naman sa mga guro at coaches, ito'y panawagan na maging masinop sa paggabay at pangangalaga sa ating mga atleta. At sa ating namang mga magulang, ito'y isang pagkakataon upang ipadama natin ang buong suporta at tiwala sa inyong mga anak. Dahil dito natin mabibigyan ng pagkakataon ang kanilang naitatagong mga talento. Yes. Maaring hindi nakikita yon dahil nagsisibak lang ng kahoy, katulad ko dati. Nagsubok ako sa basketball, nabalian ako, umayaw na ako. Sumubok ako sa volleyball, nag-twist yung aking kamay ito, huminto ako. Sumubok ako sa softball, pag-catch ko, ito naman ang kabila. Sabi ko, ayoko na, doon na lang ako sa pagpipinta. Doon na lang sa pagkakanta. So, at least nakasubok ako ng paglalaro. Para sa mga ating mga magulang, siguro ito yung pagkakataon na maipadama natin ang buong suporta at ganun din sa ating namumuno sa pamahalaan na ito yung isang sandali ng pagkakaisa upang ipakita ang tagumpay. Hindi lamang sa ating na masukat natin na tayo ay nakakuha ng medalya, kundi ito yung paghubog ng ating mga leader, magiging leader later on sa ating bayan na masubukan nila sa pamamagitan ng laro, na kilalanin nila ang kanilang sarili, na mahubog, alamin nila ang kanilang disiplina, ang kanilang kaalaman. Lahat ng tinatawag nating holistic approach. Then doon, alamin natin ang oportunidad dahil hindi lamang sa paglalaro. Akala ko, sa pagkakanta lang ako. Later on, ginamit ako ng Panginoon na magiging leader pala ako. That's another opportunity when God's knock sa buhay ng isang tao. Kaya siguro ito na rin yung sign o yung parang tagline natin na laro, responsibilidad at oportunidad ng kabataan, dangal ng ating bayan. Sa English, inano ka na agad dito para meron tayong tagline. Game, guarding accountability, maximizing excellence. So, yun ang ating magiging tema ngayon sa ating municipal meet at even this coming provincial meet na magkaroon na yung ating laro ay isang responsibilidad na ating panghawakan ngayon na last year, nag-champion ng elementary. But this time, we are aiming for another champion for both elementary and secondary. So yan, syempre hindi po yan magiging imposible, sir. Kaya gagawan po natin ng paraan. Kaya po, isa pong panawagan po sa lahat po ng ating mga atleta dito sa ating bayan na good luck po at galingan po natin dahil dala po natin ang hindi mangyayari yan kung hindi tayo sabay-sabay na manalangin. Yes, dahil of course. Kung isang leader, alam mo, natatandaan ko lang si Abraham, kapag nangihina na ang kanyang kamay na itaas yung baston, to the rescue agad si Aaron para itaas ang kanilang baston para manalo sila sa laban. Kaya siguro ganito din ang ating to the rescue tayo, ano man ang kahinaan, huwag nating sisiraan, kundi maging responsable tayo sa pare-pareho nating itaas ang bandila ng ating bayan ng Brooks Point para tayo ay manalo sa pamamagitan ng grasya at awa ng Panginoon. So ayan po, muli po, maraming salamat po, Sir Pat. And ngayon pa lamang po ay kinakongratulate ko na po kayo, pati na rin po yung Department of Education sa magiging success ng ating Municipal Meet 2025. Maraming salamat din po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang mga serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members.
Una na po dyan, ang opisyal na listahan ng mga grade 12 scholar inilabas na ng Brooks Point Scholar ng Bayan. Matapos ang isinagawang validation at renewal process, narito na po ang opisyal na listahan ng mga grade 12 scholars na matagumpay na nakapag-renew sa ilalim ng ating programa. Ang mga nakapaloob sa listahan na ito ay formal nang kinikilala bilang mga opisyal na benepisyaryo ng Scholarship Initiative for Building Outstanding Leaders o CBOL para sa period na ito. Para po malaman ang opisyal na listahan, maaari po nating silipin ito sa official Facebook page ng Scholar ng Bayan - Brooks Point. Isang consumer tips mula sa DTI Mimaropa. Tanong, anong maaari kong gawin kung kulang ang sukli na ibinibigay ng tindahang pinagbilihan ko? Ang sagot po ng DTI Mimaropa, ipinagbabawal ang hindi pagbibigay o pagkukulang ng sukli ayon sa No Shortchanging Act o Republic Act No. 10909. Kung nakakaranas ka ng ganitong paglabag, maaari kang magsampa ng reklamo sa pinakamalapit na DTI office o negosyo center. Kung napatunayang may paglabag, maaaring patawan ng multa, suspensyon o pagbawi ng lisensya ang tindahan. So ayan po, paalala po sa ating mga mamamayan dito sa bayan ng Brooks Point, kapag po kayo ay sinuklian ng mga candy o kulang ang sukli sa inyo, pwede nyo po itong ireklamo sa DTI office o sa negosyo center na malapit dito sa ating bayan. Para po sa mga iba pang consumer tips or consumer-related complaints, magpadala lamang po ng mensahe sa amin sa Municipal Information Office o pumunta sa pinakamalapit na DTI o negosyo center. Pabatid po mula sa ating Municipal Public Employment Service Office, magkakaroon po ng schedule ng tulong panghanap buhay para sa disadvantaged displaced worker o tupad profiling para sa mga sumusunod na barangay. Magkakaroon po ito para sa Barangay Aribongo sa darating na September 23 to 24, 2025. Dalhin lamang po ang isang valid ID. Tandaan po natin na hindi po tinatanggap ang barangay ID at isang photocopy ng valid ID na ito. Paalala lamang po, para sa ibang barangay, maaari lamang po na maghintay ng inyong schedule at ito ay para sa profiling lamang po. Libre lahat ng aplikante. So lahat po ng aplikante ay daraan sa verification at interview upang masiguro ang pagiging kwalipikado sa programa. Ano-ano nga po ba ang mga kwalifikasyon? Una na po rito, sinisiguro po natin na ang mga aplikante po ay 18 years old pataas, hindi buntis, siya po ay disadvantaged and displaced worker, low-income individual at hindi po empleyado ng gobyerno. Maaari lamang po natandaan ng isang aplikante lamang po ang tatanggapin mula sa bawat pamilya upang mas marami pang pamilya ang mabigyan ng oportunidad sa hanap buhay. Prioridad po dito ang mga hindi pa nakasali sa programang ito at yung mga estudyante po ay hindi sila kwalipikado. Sa mga interesadong magpalista, maaari lamang po magtungo sa Municipal Public Employment Service Office, 2nd floor ng Government Alfredo M. Abueg, Government Center Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Pinapabatid din po ng M-Peso natin na pakishare po yung kanilang mga post regarding sa tupad profiling upang mas makaabot po ito sa mas maraming kababayan nating nangangailangan ng trabaho. Isang paalala rin po sa ating mga kawani ng pamahalaan sa bayan, mahigpit po na ipinapaalala ng Civil Service Commission o ng CSC na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng pagsusugal habang oras ng kanilang trabaho. Kabilang po dito ang online gambling, mobile games na may pustahan, at pagsusugal sa mga pasugalan. Ang sinumang mga kawani ng gobyerno na mahuling nagsusugal habang naka-duty ay maaaring patawan ng administrative sanctions dahil ito ay itinuturing na conduct prejudicial to the best interest of the service. Panatilihin po natin ang integridad ng profesionalismo at tiwala ng publiko sa ating serbisyo. At yan po, inilabas na ng Malacanang ang mga listahan ng mga regular holidays at special non-working days na idineklara para sa taong 2026. Planuhin na po ang inyong mga bakasyon, lakad at importanteng aktibidad. So ayan po, una na po dyan syempre sa darating po na January 1, 2026. Ito po ay Huwebes, ang ating New Year's Day. Sa darating naman po na
buwan ng Pebrero, sa araw naman po ng Martes, February 17, yun po ay ating ginugunita ang Chinese New Year at sa darating naman po na February 25, Wednesday, ang EDSA People Power Revolution Anniversary. Sa darating naman po na buwan ng Abril, magkakaroon po ng Holy Week. Dito po, from starting syempre ng Huwebes, Biyernes at Sabado. April 2, Maundy Thursday. April 3, Good Friday. April 4 ay Black Saturday. At sa darating naman po na susunod na Huwebes, April 9, Araw ng Kagitingan. Sa buwan naman po ng Mayo, ito po ay araw ng Biyernes, May 1, Labor Day. Sa darating naman po na buwan ng Hunyo, ito din po ulit ay Biyernes. Gaganapin po natin sa June 12 ang ating Independence Day. Sa buwan naman ng Agosto, sa darating po na Biyernes, August 21, ipagdiriwang po natin ang Ninoy Aquino Day. At sa darating naman po na Lunes, August 31, ang National Heroes Day. Sa buwan naman po ng Nobyembre, pinagdiriwang po natin sa araw ng Linggo, ang All Saints Day. Sa Lunes, November 2, All Souls Day. At sa November 30, Monday, ang Bonifacio Day. Sa darating naman po ng Disyembre, marami po tayong holiday po dito. Una na po dyan, sa araw po ng Martes, December 8, ang Feast of the Immaculate Conception of Mary. Kat na lang. Sa darating naman po na December 24, ito po ay Huwebes, ang Christmas Eve. At syempre, ang ating araw ng Kapaskuhan, December 25, ito po ay sa araw ng Biyernes. Ang Rizal Day naman po sa araw ng Miyerkules, December 30. At syempre, ang December 31, Thursday, ang ating New Year's Eve at last day of the year. So yan po, paalala lamang po na planuhin na po ang inyong mga bakasyon, lakad at importanteng aktibidad sa mga araw ng holidays at special non-working days na nabanggit po natin kanina. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at sa bumubuo ng Municipal Information Office, sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw ng Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.